Ito matagal ko nang gustong gawin ulitong series natin ito. Yung ating komplikado series, pare. Sa mga hindi pa nakakaparood ng komplikado series natin, ang premise lang naman itong palabas na to ay sa bawat dagdag na komplikasyon, dapat may kaakibat na sarap. Sinigang, di ba? Ano ba muna ang sinigang? Define muna natin yan. Maasim! Tama ka. Basically, ang sinigang ay any sabaw na pinaasiman ng prutas. O, kanina lang, kinain ko sinigang sa bayabas, di ba? Noong nakaraan, nagsinigang sa mangga at pinya tayo kay Chinkitan. Di ba? Masarap yon. Ang sarap nun. Oo. Doon tayo maglalaro sa idea na yon na ang sinigang ay sabaw. So, wala ditong kaibang sinigang na na sisting-sisting. Na alam ko naman na pwede niyong gawin. Nasa sa inyo na yun. Lahat ng sinigang natin ngayon, may sabaw, pinaasiman ng prutas, tapos may gulay, syempre, tapos may protina. Paglalaroan natin yung tatlong yon. Ngayon, dahil eto ay komplikado, na-realize ko nung pinapanood ko yung mga previous komplikado series natin, medyo paganon-ganon yung mga episode. Komplikado rin yung episode, hindi lang komplikado yung dishes. So ngayon, medyo mas pasisimplihin natin ng konti, tatapusin namin isang dish, tapos isang dish uli. Pero minsan makikita nyo, hala, ba't naging araw? Hala, ba't naging gabi? Kasi nga, inaayos natin yan, di ba? Tatlo yung gagawin natin ngayon. Isang beef, isang pork, isang isda. Na lahat yon, iba-iba ang itsura, iba-iba ang kulay, iba-iba ang lasa. Dapat, di ba? Tayo sa bahay, madalas gumagamit tayo ng Nor Sinigang mix. Walang problema doon. Pero, baka di ba nakakita na sampalok, eto yung nakadrawing sa labas ng Nor Sinigang mix, pre. Yan yon, sampalok, di ba? Baka lang hindi nyo alam. Ito naman, madali lang to, maproseso lang kasi huhugasan nyo, medyo malupa. Ang weird niyan, no? Nasa taas yan, bunga yan, pero medyo malupa-lupa siya ng konti. Pansin mo? So, huhugasan nyo mabuti yan, unang step. Pangalawa, pakukuluan natin yan hanggang madurog. Medyo matagal pakuluan to, ha? Mapapansin nyo pala dito sa gagawin natin. Gagawin natin tong mga dishes na to, halos per component, para mabigyan natin ng pansin bawat component niya. Bukod yung sabaw minsan, bukod yung gulay, yung karne, para ma-ensure natin na bawat component ay optimal ang pagkakaluto. So ngayon, isa pang common sa sinigang, masasabi mo ba ang common? Sa amin kasi ang paglalagay nito, yung gabi. Hindi naman, ikaw, sige Rani, saan tayo naglalagay ng gabi sa sinigang? Anong sinigang? Sa gabi, baboy. Baboy tsaka baka. Tama naman yung kahit saan naman pwede yan. Pero madalas to nilalagay sa baka. So dito, wala namang masyadong benefit kung isasama pa natin sa kuluyan ng karne. So ibubukod na lang natin, tapos idadagdag na lang natin as needed. Yan yung magiging thickening agent niya. Speaking of thickening agent, meron pang isang klaseng thickening agent na pwede mo rin i-apply sa kahit anong sinigang mo. At yun ay hugas bigas, wash of the rice. Ang hugas bigas ay yung pinaghugasan ng bigas, una, pangalawa, depende, tapos yun yung pang sasabaw mo. Medyo lalapot siya ng konti. Pwede yung imbis na itapon mo. Ngayon, siguro, magsimula tayo sa pinaka matagal. Isa sa mga pinakamasarap na parte ng sinigang ay yung sabaw. Yan yung una mong hihigupin, hindi ka naman kukuha agad ng karne, ng gulay. Higupin mo muna yung sabaw, di ba? Kaya doon tayo mag-focus ngayon, pare. Beef sinigang ang uunahin natin. Kaya natin unahin to kasi ito yung pinakamatagal. Ito ay mga buto-buto ng baka. Amoyin mo, Alvin. Halika dito. Amoyin mo. Singhutin mo. Ito. Bango. Ang sosyal ng amoy eh. Malinamnam yung amoy niya. Tapos may sibuyas, merong bawang, yun lang ang nakalagay dito, no? Tomato paste. Tomato paste. Konting-konting tomato paste lang. Dito manggagaling ang sabaw natin. Pero, meron pa tayo din eh. Isip ako paano mo mas fortify yung sabaw ng sinigang kung eto, gusto mo napaka-rich ng sabaw. Ito ang gagamitin natin dyan. Oxtail, pare. Buntot ng baka. Ngayon, etong buntot ng baka na to, na-inspire ako eh. Kasi, di ba, tayong nakaraan. Blindfold challenge, may buntot ng baka. Ang lagkit ng sabaw nun. Sabi ko, gusto ko ganun din yung sabaw ng sinigang ko, pero mas matindi pa. So, etong oxtail namin, isang buo yan, kasama ang puwet niyan. Tapos medyo may amoy talaga yan kasi yung buntot, wipe pag may lumalabas yan. Mga ganun yan. Pinakuluan muna namin yan isa na may asin, tapos sinapo namin. Eto, pangalawang kulo na to, na wala pang asin to, no? Merong konti. Dagdagan pa natin ng asin yan. Tapos, ang idea ko dito, dalawang klase yung sabaw natin. Ito, yung pinagkuluan nito, na after lumambot ng karne, i-reduce ko pa para lumapot, tapos eto pa, 'di ba? So, pagsasamahin natin yung dalawa na yan. So, eto, i-pressure natin yan. Na pressure. Eto, i-extract na natin. Kaya natin ni-roast, syempre, para mag-develop yung Gluten. Ilalagay natin lahat yan din eh. Makakatulong na may parchment paper kapag nag-roast kayo ng buto para yung drippings niya kapag natusta, hindi naninikit sa pan. Hindi para dumikit. So ngayon, andyan na yung dalawa, pakukuluin na natin to. And ideally, ang mangyari dito, maging brown siya talaga. Ngayon medyo mapula-pula siya. Pero hopefully kapag nag-concentrate siya is maging mapula siya kasi meron tayong... Ano ba talaga? Sorry. Maging brown kasi meron tayong isang pulang sinigang mamaya. So ngayon, pakuluan na lang muna natin yan at siguro balikan nyo kami mamaya. Ang ating buntot ay malambot na. Actually, medyo umover nga yung lambot niya. Pero,
okay nang malambot kaysa matigas. Ay, ang lambot. Ay, napupunit. Ngayon, sabi ko nga kanina, ifo-fortify natin yung beef broth natin gamit yung stock ng ating buntot. Pero titikman ko muna. Kasi baka homa ba? Alam mo na, minsan talaga ganyan eh. Hindi, masarap. Ngayon, eto na yung beef stock natin. Medyo mapula-pula siya ng konti. Isasaling ko to dito. Tapos, kasi eto na yung pressure cooker eh. For the record, ito, hindi takot to sa asawa. Ikat mo to. For the record, Ako! ikaw! Ikaw! Ano araw bukas? Sabado. Ano ginagawa natin pag Sabado? Lalaro. Naglalaro. Alam mo sabi ng asawa ko? Sabi. Papacheck up natin yung mga anak ko. Sabi Alam mo ko. sabi ko, anong magpapacheck up? Sabado bukas. Maglalaro ako! Pero bandang huli, na-realize ko, hindi para mas masaya sa ospital. Sige, punta na lang tayo, pa-check up na lang natin mga bata. Hindi dahil sinabihan niya ako, kundi dahil gusto ko! Pressure lang uli namin to para mas kumatas pa yung buto kasi at this point nakasalang siya ng around mga 4 hours. Mga gano'n siya nakasalang. Ngayon, mamantika ang buntot. Meron kami ditong fat separator. Walang tatawa. Okay. Maglalaro ako! Para mahiwalay namin yung mantika mamaya. Ngayon, pe-pressure lang muna namin yan, tapos balikan nyo kami dito mamaya. I think okay na yung soup natin. Nga lang medyo mapula-pula siya. Okay lang yan, okay lang yan. So ngayon, hindi kailangan ko ng tulong mo. Nga pala, no, naglagay ako ng celery dito, hindi ko na nasabi. Salain lang natin para maganda yung sabaw. Hindi pa ito yung lahat ng sabaw, ha. Papakita ko lang muna sa inyo yung gagawin namin. So ito na yung nakasala. Ilalagay natin yan sa ating... Teka, halika dito. May takip kasi dati to eh. Takpan mo to, hindi ganyan. Kasi kailangan hindi pumunta yung sabaw dito. Yan. Ngayon, nakita nyo umangat na yung mantika. Diba? Umangat na. Ngayon, Midi, dahan-dahan, i-release mo. Ang galing nga nitong, ano na to eh, pichel na to eh. Kasi lahat ng mantika, ayan, nasa taas, meron dito konting-konti. So mamaya, pakita ko na sa inyo. Pag binuhos natin yan dito, sa ilalim ng gagaling. Tignan mo. So hindi naaano yung mantika, yun, nasa taas lang siya. May isang paraan, pag kung wala kayo nito, pwede nyo namang kutsa-kutsarahin na lang. Ganun lang. O sige, magsasala muna kami ni Ami. Actually, pre, nung natanggal yung mantika, naging brown siya. Yan talaga yung hinahanap ko. Paasiman na natin yan. Hindi akin na yung sampalok natin. Pakita natin sa kanila kung paano gamitin yan. Marami naman siguro sa inyo, marunong na. Pero sa mga hindi pa, baka malaking tulong to. Ayan o. Sa dudurog na siya. Naging kulay pink nga eh. Pero ito mamumuti ng konti yan kapag dinurog mo. Kuha tayo ng sabaw, salaan. Ayan, salain lang natin yan. Tapos ganyan talaga kapag gamit nyo ay sampalok, medyo magkakaroon siya ng white cast talaga. So kita nyo, pag gamit na sampalok, medyo matrabaho talaga. Kaya ang daming pamamahay sa amin, including ours, ang gamit nor sinigang mix. Naisip ko lang din kasi, no? Classic na kombinasyon ang sibuyas at baka. Dahil doon, naisip ko lang, lagyan natin na sibuyas to. Kasi may sibuyas na rin naman talaga ang sinigang, di ba? Yung stock natin, may sibuyas siya. Pero ito, ititreat natin yung sibuyas na parang gulay. Initially, ang bala ko sana dito ay hilaw na, sibuyas, parang bistek, pero parang hindi bagay sa sinigang. Tapos okra, tsaka konting sili kasi para kay George to. Okay na sa'yo yung ganito karami. Konti lang. Yan natin dyan. Grabe to. Grabe to. Madalang yan. Sir, parang napapalunok ka, sir. Lalagyan natin yan. Labanos. Bago Labanas. Mustasa. Meron palang belief sa sinigang na medyo napatunayan ko ng konti although hindi ko pa talaga natetest. Kasi meron kaming dati, kasama doon sa restaurant. Sabi ko sa kanya, bakit ka huli maglagay ng nor sinigang mix sa sinigang? Sabi niya, chef, tumitigas kasi yung gulay. Hindi ako naniwala, hinayaan ko na lang siya. Hindi ko na pinakilamanan, pero tinesting ko siya some beses, parang totoo nga. I don't know, hindi ko alam. Pero timplahan na natin to. Patis, pare. O, palambutin na lang natin yung gulay, ilalagay yung karne, tapos na halos to. Parang okay na yung mga gulay natin. Ngayon yung karne natin sobrang lambot. Ilagay na natin, dayan. Ang sumunod na masarap sa kangkang. Kangkong! Yan, sabi nga ng tatay ko. Tama. Pero isang kulo lang yan. Yun talaga yung sinasabi ng tatay ko. Oh, plato! Kuha tayo ng mga peraso mukhang buntot. Alam mo, Bin, yung buntot? Masarap kainin pagkatapos ko. Tapos lagyan natin yung kalaban ni Mario. Bausa. Kabalik na rin ng tausi. Sitaw. Gusto kong lagyan ng kalamansi. Ito ay exercise kung saan malalaman natin kung babagay ba ang ibang prutas na pampaasim sa sinigang, di ba? At eto na ang ating sinigang na buntot ng baka with
kalamansi. Sheesh! Napakaangas! Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan, Jero, pero sa muna ako. Chapol. Knock-knock. Sinigang. Sinigang po. Asan ang pruweba nyo ninaknak ko yun? Maganda yun. Isipan ko pa naman, kanina ko pa pinag-iisipan nyo. The perfect sip. Bakit may tumutunog ng higop doon? Habang bata pa. Bakit ganun yung tunog, sir? Maasim, pre. Which is good. Siyempre, diba? Sinigang siya. Nilagyan pa natin ng sampalok. Ay, sorry, ng kalamansi. Ngayon, yung kalamansi, honestly, hindi siya lasang kalamansi. Para na lang siyang, pinower up niya na lang yung asim ng sampalok. Hindi ka naniniwala? Poknat, di ka dito. Masarap yung protein eh. Sige, upo ka na uli. Ngayon, tikman natin tong ating bontot. Malambot kaya? Ay! Ano yan? Fossil. Gelatin! Ano ba? Ang lambot ng buntot. Isa to sa pinakamasarap na parte ng baka. Yan pare. Ang the perfect bite. Masarap siya. Kung yun ang tanong. Kaso, ang tanong talaga dito, nasa sinigang. Definitely, nasa naman siya sinigang. Idea na paglalagay ng kalamansi, medyo, try nyo sa inyo ha. Di ba no, hindi siya lasang kalamansi, pre. Lasa siyang sampalok. Ang tanong dito, ano yung komplikasyon na ginawa natin dito? Ang komplikasyon na ginawa natin dito ay gumawa tayo ng concentrated beef stock. Tapos, yung lagkit ng buntot, yung pinagkuluan niya, tinama pa natin doon sa beef stock para mag-combine sila. Konti na lang yung natitira sa baw dito. Wala na talaga halos. Yes, may takip po talaga siya. So, talagang kinoncentrate natin. Pero hindi siya naging sing-strong ng inaasahan ko. Kaya siguro nangyari yan. Kasi tandaan nyo, kapag naglalagay tayo ng acid, kinakat niya yung richness. So yung sinigang ay isang self-balancing na dish talaga siya. Kaya hindi natin masyadong malasahan yung fortification na ginawa natin doon sa sabaw kasi kinancel out natin siya. Para patunayan, kumuha tayo ng beef stock lang. Kasi sobrang fortified tong beef stock na to. Tapos lagyan natin ng patis. Kung eto, intense ang lasa, tama ang teorya. Sarap. Sobrang malasa, di ba? Malasa, oo. Sobrang Amoy na malasa amoy. siya. Hindi, eto tanong ko, lasa ba siyang sabaw ng bulalo? Kasi ang bulalo, lasa lang siyang pinakulo ang baka. Hindi. Mas malalim yung lasa Mas niya. malalim, Diba? So tama nga. Nandun yung lasa. Nandun, hindi siya nawala. Na-cancel out lang talaga siya nung acid na nilagay natin. So ano ibig sabihin nun? Nasayang yung efforts natin? Honestly, medyo. Medyo nasayang yung effort natin kasi makukuha mo pa rin tong same vibe na to kung ang ginamit mo lang talaga dito is yung pinagkuluan ng buntot. Makukuha mo rin talaga siya. Hindi sulit yung komplikasyon natin. At okay lang yun. Yun nga yung punto kung ba't natin ginagawa tong episode na to di ba? Ayun. Doon tayo sa next natin. Pinagawa ko sa'yo. Na ano? Ito ba yun? As per Circular Memorandum Ninong Ray NRBP Corporation HR Guideline 794035. Gusto kong basahin yung mabuti to. Meron na tayong mga band songs. Approve yan. Moving forward, bawal lang gamitin tong mga kantang to. Kailangan sa puso nyo to! Naka-amend na yung handbook natin para i-include tong bagay na to. Siyempre, tulad ng buong Pilipinas, meron tayong representasyon ng baboy dito. Etong baboy na to, mukha lang siyang typical na liempo, pero meron kaming preparasyon nilagay na ginawa dyan. Bakit ka tumatawa, sir? So, lagay mo dito yung preparasyon na ginawa natin kagabi. So, eto, bago matapos yung araw namin, eto nga yung preparasyon namin sa baboy. So, meron tayong liempo dito. Tapos, ang idea dito is, titimplahan natin siya ng patis. Yan. Ito rin. Iaano natin siya, ilalagay natin siya sa ref ng naka-tray at naka-suspend na ganyan, nasa rack siya. Ang idea is, patitimplahan siya, gagana yung osmosis sa kanya, pero higit pa doon, dehydration na mangyayari. Tandaan nyo, ang ref, tuyo ang hangin dyan. Ang mangyayari is, madidehydrate to, itong labas na to, mas kakapit, lasa ng pati sa kanya, may mag-form na pellicle. Pellicle yun yung parang, alam mo yung kapag naglagay ka ng manok sa ref, tapos natutuyo yung balat niya, yun,
Parang ganun yan. So para pag inihaw natin to bukas, since dry na yung labas niya, mas kapit na, mas sunog na sunog siya, isa pa doon, mas kakapit sa kanya yung amoy ng usok. Kasi ganun ang ginagawa talaga sa mga karneng ini-smoke eh. Nire-rest muna siya sa ref, nang nakaganyan, para nga mag-form ng pellicle, para mas receptive siya. Pakilagay na sa ref to, at ako'y uuwi. So nakita nyo, ang idea nga doon is tuyuin siya para mas maganda yung tusta, tapos mas kumapit sa kanya yung lasa ng patis. So pag hinawakan mo siya ngayon, kung tutusin, medyo nag-aasin na nga ng konti yung patis eh, tapos tuyong-tuyo talaga siya. Ang idea nga natin dito ay eto ay inihaw na baboy na gagawin sinigang. Kasi gusto natin yung lasa ng ihaw eh. Pag napunta sa sabaw yung masarap. Tapos meron pa akong isang inspirasyon na nakuha mula sa gwapo kong kaibigan. Yes. Na si Ikoy. Si Ikoy, sabi niya doon sa isang vlog niya, gamitin daw sa sinigang ay yung canned tomatoes. Akala ko na perfect ko na yung basic na sinigang mix sinigang, canned tomatoes. Sabi niya, hindi talaga canned tomatoes ang gagamitin natin. Bagkus gagawa tayo ng sofrito. Parang gagawa tayo ng sarili nating tomato sauce o tomato paste. Apo. Diba? Oy! Who's there? Sinigang who? Hindi malaga. Mahal kita maging... Sino ka man? Salang na natin. Bigyan naman mo, medyo amoy patis at baboy siya kasi yun naman talaga to, patis at baboy. So ngayon, ihaw lang natin yan. Hindi kailangang maluto. Ang kailangan lang makargahan natin siya ng tusta galing sa ihaw. Cut. Oh, di ba parang ang sarap-sarap tingnan? Alam mo bakit? Bakit? Tira mo yung kamay ko. Ay, may sasarap pa yan. Yo. Meron pang sasarap yan. Ay, alam ko yan. Yan. Meron pa. So, eto, palamigin lang muna natin yan. Tapos, wala pa. So, para dito sa pork natin, dito natin i-utilize yung hugas bigas. So, eto nga, yung patis cured natin na pork belly, hilaw pa to. Gawin na natin sinigang, par. Yan, ganyan kalaki. Pwede nyo rin naman gamitin dito yung liempo pang ihaw, pero mas sinigang yung vibe nito eh, di ba? Tapos, Amity, eto yung ating bigas na may tubig. Pangalawang hugas na to. So, eto, mukhang pinagbanlawan ng kamay. Pero pinagbanlawan talaga yan ng bigas. Yan lang muna, baka masyadong lumapot eh. Ngayon, bakit ka maglalagay ng hugas bigas? Ano lang talaga, para may lapot ng konti. Kasi kung bakit nagkakaroon ng ganyan, kasi sa milling process ng bigas, hindi siya nakakachamba kayo ng bigas na may balat pe, di ba? Kinikis-kis kasi yun para matanggal yung balat. Hindi yan parang butong bakwa nakakagatin mo isa-isa, ha? Tapos, sa kakakis-kis na ganun, paminsan-minsan, nagkaka-powder. Tapos yung powder na yan, nandyan lang sa labas ng bigas. Yun din yung dahilan, bakit kapag nagluto ka ng bigas, minsan dikit-dikit. Try nyo minsan magluto ng bigas na hindi hinugasan. Kapag niluto nyo siya, medyo mas dikit-dikit siya. At kapag hinugasan nyo, mas buwaghag siya ng konti. Sabi ni Ikoy nga, sa sinigang daw, canned tomatoes daw. Pero hindi tayo gagawa ng canned tomatoes. Medyo, ano pa pangalan ng series na to? Komplikado. So, makomplikahin natin, pare. So, bago natin magawa yon, kailangan muna nating i-concase ang kamatis. Ian, ano ang concase? Puro ako yung tinatanong mo, sir. Andre, ano ang concase? Ganun ang sagot. Ang concase ay isang klase ng pagbabalat ng kamatis. Kasi kapag hindi natin binalatan yung kamatis, nagkakaroon niya yung para sa kaldereta, nakarolyo. Alam mo naman pala, tapos tinatanong mo. Pwede mo ba sabihin sa teacher mo yan, leche? Kaya ka repeater ng grade 4 eh. So, hiwaan nyo muna ng ganyan yung puwet ng kamatis. Huwag nyo pa abutin dun sa kulangot ng kamatis, yung loob. Tapos, meron tayong kumukulong tubig na eh. Lagay natin wala, hindi mainit, malamig nga eh. Tira mo to. Ayan, medyo pumuputok na ng konti yung balat. Ayan, oh. Lagay natin sa malamig na tubig yan. Ayun, oh, natutungkab na yung balat, oh. Kuha tayo sibuyas. Hindi naman mahalaga kung anong hiwa na, pero kahit ganyan-ganyan lang. Hindi naman kailangang maganda. Hindi naman kailangan pantay-pantay. Lagay na natin dinay. Mantika. Unahin na natin to, ha. Bawang. Mga typical na nilalagay pa rin sa sinigang, di ba? Ngayon, babalatan na natin ang ating mga tiskama. Tinan mo. Ay, nadulas lang. Kung may matirang kaprasong kaprasong balat, wala naman masyadong problema dyan. May kilala nga ako, puro balat eh. Nabalatan na natin yung kamatis. Ngayon, hihiwain na natin siya. Ingat lang kayo dito kasi medyo madulas ng konti ito, ha? Teka lang, ha? Maglalagay na ako ng kamatis dito para hindi masunog yung bawang natin. Ngayon, medyo matagal to. Lulutuin lang talaga natin to hanggang parang maging sauce na siya pa. So, eto na siya, pre. Tignan mo. Ang laki na ng pinagbago. Okay na to. Matitimplahan na natin to. Yung sampalok na ilalagay natin, mamaya na. Hindi pa kasi malambot yung pork. So, palambutin lang muna natin yan, tapos balikan nyo ako dito. So, eto na nga, pork, na isasali na lang natin dito para mas kita nyo lang. Yan.
Pero again, babawasan ko rin muna to kasi kailangan natin ng room para dun sa ating sampalok. Oo, sampalok natin. Hindi ko muna sasagarin yung asim kasi meron pa tayo. Ito yung ano natin, parang tomato na ilan natin kanina. Oo. Ikoy, pag to di masarap, kasalanan mo. Actually, may nakakain akong sinigang dati na medyo mapula siya kasi ginisang mabuti yung kamatis. Parang ganito lang din yan, sinagad lang natin to. Sinigang sa pakuan, mapula. Oo. Ngayon nakalimutan ko, meron tayong gabi dito. Kaya natin dyan. Oy! Who's there? Sinigang. Sinigang who? Sinigang. Knock knock. Sinigang. Sinigang ay aking sinamarin pero siya'y bitin pa rin. Ah! Oy! Who's there? Sinigang who? Hindi mo pwedeng kantahin yung kantang yun na hindi nalulukot yung mukha mo. Sinigang. Wala eh. Sitaw. Yan. Tapos sile. Pinago mo yung mga sili, George. Pagka sinigang na baboy, parang ang sarap ng maraming sili. Yan. Yan. Tapos, ano pa ba? Ay, yung nosla ba natin? Payag ka. Anak-anak na din. Oy! Who's there? Sinigang. Sinigang who? Parang nanaknak na yan, sir. Pinapawian mo lang ako kasi... Hindi, George. Hindi, crowdsourcing tayo mga inaanak, di ba nanaknak na yan? Alam nila yan. Iko-comment nila sa baba yan. O, labanos. Isa. Payag ako. Parang ganito na eh. Okay na yung sinigang natin, pwede ko nang patayin yan. Susunod ko si Ian. Ngayon, gagawa tayo ng tomato oil, pare. Simple lang yon. Para lang sa fortify yung tomato flavor natin. So, tomato paste. Tsaka oil. Tsaka oil. Lulutuin lang natin. Ang mangyari dito, mamumula yung mantika. Oo. Ito ay inihaw. So, gagawa rin tayo ng elements ng garnish natin na... Ha? So, yung sili natin, papuputokin lang natin yan. Yan. Halay, walay, ho. Ay, naglagay ba ako ng kangkong? Kangkong, mas masarap pa sa talbos ng kamote. Talbos ng kamote, Alvin. Yung mga kangkong pala namin, ano lang yan ha? Dahon. Kasi si Alvin nagagalit kapag yung sinigang mo, meron ng sitaw, meron pang stem ng kangkong. Halay, walay, ah! Ayan. So, kung maglagay nito, para ma-communicate natin what the hell is happening there. Mukha siyang bagoong, no? No! Ito nga sabi nga ni Benjo, finishing touch. At eto na, pare, ang ating sinigang na inihaw na baboy na may kamatis tsaka utong. Ayan na. Namukha namang napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na namin yan, pero Jerome, slow mo muna. Kunti lang. Semi-perfect bite. Sarap ng kanin, ha? Smoky. Bakit ganun? Ang sarap ng ano mo, ng kanin mo. Para bang tostado. Paano mo nagawa yun? Ngayon, malambot ba ang ating yobab? Ay! Ay, tira mo. Ay, ano yan? Mozzarella cheese. Ay. O tayo ng patays. Sabaw. Tapos ligo. Yan, pare. Ang the perfect bite. Gano'ng katagal na tayo magkaibigan? Di ba sir, kaka-hair ko lang dito. 2004 tayo magkaibigan. So, 21 years na tayo magkaibigan. Tingin mo ba kaya mo pa magsinungaling sa akin? Sinigang na may namis-namis. Manamis-namis siya. Yung pinaka-base niya, which is a normal na sinigang, ganun din naman. Sibuyas, bawang, kamatis, yun din naman talaga siya. Pero mataas yung concentration niya, ang daming sibuyas nun. Pucha ka pa nagsisigang ka, isa sibuyas lang yan eh. Kamatis, ilang kamatis yun? Ang dami nun par. Sobrang dami nun. Eh sa normal sinigang, pag nagkakamatis ka, ilang piraso lang. So technically, ito ay sinigang, pero yung pinaka-base niya, kinoncentrate natin para ma-elevate yung flavor. Yung lasa niya, katulad din siya nung kanina, wherein buong buo pa rin yung sinigang identity. Yung kasi yung pinili ko dito, ayokong gawin seasoning, ayokong gawin fried rice, kasi ginagawa na
natin dati pa yan. Nalagay lang tayo ng sampalok, nalagay natin sa ibang form, tapos tinatawag natin siyang sinigang. Dito, naging totoo tayo sa ano niya, sa identity niya, which is stew, soup, ano ba? Stew ba ang sinigang o soup? Hindi ko masabi. I don't know. Actually, pwede nyo rin gawin ito sa kahit anong proseso sa karne nyo. Pwedeng ilitsong kawali nyo muna. Diba? Pwede yun. Kung ayaw nyo mag-ihaw sa labas, diba? Maraming bagay kayong pwedeng gawin. Yung sinasabi nga ni Ikoy na gumamit kayo ng canned tomatoes, which dito hindi natin ginawa, pero parang medyo similar na rin in a way. Gumagana siya pare. Okay siya. Kaya pwede nyo i-try ito. Doon tayo sa last. Para doon sa ating fish sinigang pare, ito ang gagamitan natin. Tulingan. Yes, may langaw po kasi nasa labas tayo ngayon dahil magi-smoke tayo. Noon pa ako nag-try tinapang sinigang at masarap ang kinalabasan niya. Pero may mga kakaiba tayong gagawin. Eto, tulad ng sinabi ko kanina, sinigang na isda usually malinis. Hindi masyadong maraming kung ano-ano, walang pampalapot, ganyan. Kaya dito, ang gusto natin mangyari is maasim siya, tapos may lasa ng smoke naman, hindi ihaw. Magkaiba ang lasa nun. Ngayon, ito na yung smoker natin. Nakita ko sa iba, ang ginagamit nila pampausok ay bao. Yan. Ngayon ang bao, ginagamit namin to doon sa katayan namin ng manok dati anong araw. Bao ang meron kaming pugon doon. Tapos may nakabaon na malaking kalder doon. Binabalian yung manok para matanggal yung balahibo. Ayaw na ayaw ni Papa na sariwang bao. Binibilad niya pa yan. Kasi ito ay mausok kapag sariwa pa. Ito sariwa pa. Tira mo, may nyog ka pa mo. Pwede ka pang maggirata ang tulingan dyan eh. So ngayon, ang worry ko dito sa bagay na to ay dahil nga, ito sabi lang naman ni Papa to kaya niya kasi gustong ginagamit to para sa pugon ay dahil sa laman-laman ng nyog na yan, may langis pa daw yan. At yung langis daw nag-aapoy. Kaya maganda siyang panggatong. Hindi natin siya gusto mag-apoy. Ang gusto natin sa kanya umusok lang. Ang worry ko umapoy ito, ma-overcook yung isda natin. Pero subukan natin. Kaya nga tayo nandito di ba? Pakomplikahin natin yung buhay natin. So may konti na tayong baga dyan. Lagay lang natin siguro ng ganyan. Ganyan siguro. Mga plates natin. Pangsalo lang nung katas. Latag na natin yan. Oops, ubong 7 lang. Magkano ba masahe ngayon? 12 na? 14? 14 na. Nung college ako, ano lang 6 lang estudyante. Kala ko dati mga kabayo yung Sorry. Kalesa. Takpan lang natin to, tapos hindi ako sure pa sa layout nung mga uling tsaka bao. So hintayin lang muna natin umusok. Kapag umusok, pasok na tayo. So ayan na, umuusok-usok na siya. Silipin mo to. Yan. Yan. So ngayon, hanggang mamaya na yan dyan, and hopefully hindi mag-apo yung bao na. Ito na yung isda natin. Pag inaboy mo siya, may tira pa. Oo, amoy lang. Meron tayong i-employ na technique dito. Gagawa tayo ng sachet piqué. Ang sachet piqué ay isang cheesecloth yan na binalot, lalagyan mo ng herbs, spices, kung ano-ano. Tapos tatalian mo, ilalagay mo sa sabaw. Para ang pagkukuha ng mga material ay isang dampot lang. Tapos yung mga impurities na ikakatas nila sa mga lagas-lagas na dahon, nandun lang sa loob. Subukan natin i-employ kung makakatulong ba to sa pagkuha natin ng clear na sabaw. Kapag nagsisigang tayo, kailangan natin ng luya. Tapos yung luya natin, kailangan nating turugin, pare. Ganyan lang, simple lang. Tapos eto na, meron tayong cheesecloth dito. Lagay natin dyan. Isa pang kailangan ay sibuyas. Ay, seryoso? Uy, grabe. Lalagay natin dyan. Kasi kailangan natin yung katas. Yung katas. Hindi, sir! Tapos syempre, tanglad din. Lagay natin dyan. Tapos isa pa palang masarap, bawang din. Ang dali lang, di ba? So, eto na lahat ng ating pampalasa. Sa chapin mo, di ba? Ang dali lang nung ginawa ko. Okay? Make sure lang na wala yung nanay nyo. Ganyan natin. Parang tsaa. Ganun na nga mismo. Tama ka, George. Tatali lang natin to. Lalagay natin yan dito sa tubig. At hahayaan lang natin yan diyang kumatas at ma-flavor yung tubig natin. Ang goal kasi kung ba't natin ginawa yan ay para lang mas clear yung sabaw, di ba? Pero yung lasa, nandun. It is not there, but it is there. So, eto kumatas na siya. Technically, pre, salabat na to. Pinipiga ko lang ng konti. Ngayon, fortified na yung sabaw natin, nung mga flavors na gusto nating ilagay. Naglagay ako ng luya kasi ang paniniwala dyan, nakakabawas ng lansa. Actually, ako, personally, hindi ako masyadong naniniwala na ang luya ay nakakatanggal ng lansa. Para sa akin, bagay lang yung flavor ng luya sa seafood. Hindi ko sinasabing wag niyong gawin. Ang akin lang, maglalagay pa rin ako pero hindi sa parehas na rason. Mahalaga ba yun? Importante naman. Parehas tayo. Mas importante rin yun. Ngayon, gusto ko to hanggat maaari, medyo malinaw-linaw ng konti. So, ang gagamitin ko dito ay sinigang mix. Kumain ka na sa Mang Inasal. Ang Mang Inasal, malinaw yung sinigang nila. Hindi ako sure ha, ano yung sinigang mix yun. And sa scale naman ng Mang Inasal, di mo ine-expect na po siya, may nagpipiga ng sampalok doon, pre. Hindi tayo dyan. Tapos, imbis na patis, ang ilalagay ko, asin. Bakit? Abrasive. Sir, hindi Para hindi dito yun. Para kumaskas yung asin.
Hindi! Para kung di dumikit, para hindi dumikit. Hindi! Para malinis ang lasa. Yun. Wala! Unahin na natin yung gulay. Kasi technically, luto na yung ano natin isda natin di ba? Nagpadagdag kayo ng okra sa akin kanina. So wala na tuloy okra. Ay, di sili na lang. Sir, balita ako, may gusto rin mag-knock-knock. Knock-knock. Who's there? Sinigang. Sinigang who? Sinigang na nakaupo. Bumalik ka ron. Paano ngayon lang naman pumunta dito yan? Kaya hindi pa tuyo yung utak sa knock-knock. Kung alam mo lang ano pumupuyat sa akin, Alvin. Pero sa akin na-identify mo yung isang dish sa sinigang kapag nakita mo yung bilog na puti, yung labanos. Kasi parang wala namang iba pinaglalagyan ng labanos sa ganung form Oo nga. Hindi, meron pang isang dish sa labanos yung kilawing... Labanos Mojo. Lagyan natin labanos yan. Etong lutuin na to, meron niluluto kasi si Papa dati. Kung tawagin niya ay pesa. Ano lang yun, kalamansi ang pampaasim niya doon. Tapos pink ang sabaw nun. Dahil ang ginagamit niya ay talbos ng kamote. Pero para sa akin, kung sinigang pinag-uusapan natin, parang kailangan ng kailangan ng kangkong Ano pa bang gulay dyan? Sitaw, bago ang bataw. Yan natin dyan. Sibuyas na pula. Bagay to. Who's there? Sinigang. Sinigang who? Sinigang mo sa hangin, di ba? Parang nanak-nak na yun. Knock-knock. Oy, who's there? Sinigang. Sinigang who? Parang ganito, tinan mo to. Tinan mo tong butas na to. Yan. Tinan mo tong bagay na to. Ayaw, di ba? Pero kumain. Bakit? Pinilit kasi. Sibuyas na pula. Lagay natin dyan. Bagay no bagay? Bagay. Bagay yan. Pre, mga gamit natin pang camping, pang kusina na lang. Alam mo ba, ang ganda na ito, natatanggal yan. Ano ba, kakabit mo. Nagkakalas-kalas na yung mga ulo kasi naluto siya. So, siguro, tatanggalin ko na lang yung ulo. Kaysa naman yung 5 may ulo, 4 wala. Hindi na natin dayan. Tapos eto, hindi na natin to pakukuluin kasi meron tsansang madurog. So, dito pa lang, ilalagay na natin ang ating... Kangkong! Mas masarap pa sa Ngayon, siguro itatanong nyo, Ninong Ray, nasa ng kamatis, Ninong Ray? Eto na, naging pop. Si Moki Monster ang puta! So, ilalagay natin dito. Okay na, cherry tomatoes po. Bakit? Kasi, sosyal. Yun lang naman yun. Ayan, sosyal. Ayoko itong lutuin ng matagal. Okay na. Plating. Dahan-dahan sa ano natin, isda. Kailangan natin na pampaalis ng lansa. Kung kanina, gumana yung kalamansi. lemon. Lemon! Melon. Ang lemon kaya ay gagana. Sobra. Ikaw na dito. At eto na pare, ang ating sinigang na tinapang tulingan with lemon. Para na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung totoo ba yan? Tikman na natin yan, Jerome. Mamamatay pa. Tinitikman ko to kanina, syempre bago ko i-plating, tinitimplahan ko muna. Dito, sa pagkakataong to, lasa mo yung lemon. Kanina sa baboy, nilagay natin kalamansi, hindi masyadong lasa yung kalamansi. Nalabanan yung lansa, well, maganda naman yung nabili naming isda, di ba? So, hindi naman talaga siya malansa. Try natin itong isda mismo. Yan, ang the perfect bite, pare. Kung papipiliin mo ako sa pagitan ng karne at isda ako, pre. Hindi ko alam kung dahil ba ako ay lumaki sa Malabon, hindi ko alam kung yun ba yung madalas kasi namin inuulam sa bahay. Pero hindi, madalas kasi namin inuulam sa bahay ay manok. Mga spare parts ng manok na hindi nabebenta. Gulugod, balon-balunan, mga ganun. Nagluluto pa rin naman tayo ng choice cuts. Pero syempre, yung choice cut, mas ibebenta mo yan kaysa kakainin nyo, di ba? May ka ba sa isda, Dre? Sakto lang. Pero alam ko yung truth na yan, pare. Yan ang Comment of the Day! Sino ba yung comment niya? Kumakain kami. Ko-comment ay si Travelog5037. Ano? Travelog. Ninong Raya sa OFW at the young age. Bago ako matulog, ikaw at feature ang pinapanood. Pati bago din pumasok sa work. Na-realize ko bumabalik na hilig ko sa pagluluto. Kasi matagal na din nawala. Salamat sa mga content niyo.
Morbid to come. Pa-shout out dito sa Taiwan. Shoutout sa Taiwan. Etong si Travelog, ayon sa mga pinapanood niya, na mahilig talaga siya sa mga bagay na madali sa mata. Na maaliwalas tingnan. Napanood mo, Erwan Yusak. Tapos Ninong Rai. Kitang-kita mo naman talaga na talaga binabalyo na aesthetics. Pero yun nga, Travelog, di ko alam kung ano yung bilog sa'yo. Pero maraming salamat sa panonood. And maraming salamat din kasi na-appreciate mo ang ganda ng buhay. Ayun, sarap. Malinis yung lasa. Malinis ang lasa. Tsaka lasa ko yung lemon. Lasa yung lemon. Doon sa sabaw, lasa mo yung usok pero ay mahinang-mahina siya. Mali ko kasi pinilit kong gamitin yung baon ng nyog. Samantalang alam ko naman talaga na ang ginagamit talaga dapat dyan ay totoong smoking wood. Mas madaling bumili na lang kayo ng tinapa. May nabibiling tinapang ganito, di ba? Di mas maliliit siya ng konti. Isigang nyo yun, pre. Pwede mo sabihin healthy pero hindi naman yun yung point ng channel natin. Kailangan sa pagluluto, luto ka na masarap. Kung healthy siya, bonus na lang yun, di ba? At alam mo ano pang bonus? Ninong Ray merch pare, check out niya. Eto nga pala, since umabot ka dito sa dulo, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung mag-check out ka ng merch, message yung shop, sabihin nyo, ay, sabi kasi ni Ninong Ray, pwede daw magpapirma ng merch. Kasi ang dami pa rin umu-order ng shirt, pero hindi lahat nagpapapirma. So meaning, maraming hindi nakakalam ito. Secret lang natin to, pare. So message nyo lang, sabihin nyo, pwede po papirma kay Ninong Ray, tapos pwede, uy. Pero yun nga mga inaanak, kung nag-enjoy kayo dito, ayan, click nyo lang yan. I love you mga inaanak. Matutulog na ako. Oy! Umaganon pa! Hanep!